Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Miguel. Nais ko sanang ibahagi po sa inyo ang naging karanasan namin ng aking kaibigan na tawagin na lang po natin sa pangalang Liam. Matagal ko na pong kaibigan itong si Liam. Elementarya pa lamang po ay magkasama na kaming dalawa sa lahat ng aming mga galaan. Kung saan-saan kami nakakarating ng aking kaibigan. Naging malapit kami sa isa't isa dahil magkakaibigan naman ang aming mga magulang. Minsan ay naburyong kami sa kakapanatili namin sa bahay. Naisip kong mamasyal pero wala akong kasama kaya ang ginawa ko, pinuntahan ko si Liam sa kanilang bahay. "Oh, ano namang pumasok sa utak mo at niyaya mo akong pumunta roon?" Tanong ni Liam sa akin nang yayain ko siyang pumunta kami sa isang bundok na napuntahan na rin namin noon. "Kuya Bari, bata pa po kami noong huli kaming mapagawi sa lugar na iyon. Madalas kaming naninirador, nangunguha ng itlog sa bawat pugad na aming madaanan." Hindi ba't gusto mo ring bumalik doon? Yun nga sabi mo noon, di ba? Babalik tayo roon. Kaya eto, niyayaya kita ngayon dahil pareho naman tayong walang gagawin. Tugon ko na lamang sa kanya. Napailing na lang si Liam dahil hindi nito inaakala na maaalala ko pa ang tungkol sa bagay na iyon. Iyon lang naman ang paraan namin para maglibang kaya wala na rin siyang ibang nagawa kung hindi ang sumang-ayon sa gusto ko at sumama na lang sa aking lumakad. "Ay nako, ikaw talaga. Sige. Sa bagay no, mag-iisang taon na rin naman yun. Kaya sige, sasama ako sa'yo." Sabi nito, kaya napangiti ako. Sinabi ko naman sa kanya kung anong araw at oras kami tutungo roon. Matapos ang naging usapan namin ay nagpaalam na akong uuwi sa aming bahay. Wala pa man ang takdang oras na kailangan naming umalis ay sobrang kasabi ka na ang aking nadarama kaya kailangang paghandaan ko ang mga bagay na aming dadalhin papunta roon. Lumipas ang mga araw at dumating nga ang araw ng Sabado. Araw iyon natutungo kami ni Liam sa bundok na sinasabi ko. Nag-ayos kaagad ako nang magising ako. Maaga akong naligo at naghanda ng mga dadalhin. Sinigurado kong may dala kaming baon dahil madali pa naman akong magutom habang nasa lakad. Noong matapos sa pag-aayos ng aking mga kagamitan ay tumungo na ako sa bahay ni Liam. Daladala ko ang aking motor ng mga panahong iyon para hindi na kami mahirapan sa pagbabiyahe. Marunong naman ako noon at alam kong kaya namin itong idaan sa medyo masukal dahil malalaki ang spikes ng gulong at hindi aatras sa kahit anumang putik na nakakalat sa aming daraanan. Pagdating ko sa bahay ni Liam ay sakto namang nakapagbihis na siya. Nang makita ako nito ay sinenyasan na lang niya akong maghintay. Makalipas lang ang ilang sandali ay lumabas na si Liam sa kanilang bahay, dala-dala ang kanyang bag kung saan nakalagay ang kanyang mga gamit. Umangkas na siya sa likuran ng aking motor kung kaya agad kong pinaandar at nagsimula na kaming magbiyahe patungo nga sa bundok na iyon. Dahil tanda pa namin noon ang daanan patungo roon ay naging mabilis ang aming pagtungo. Sa loob lamang kasi ng humigit kumulang mga 2 oras ay nakarating na kami sa bundok na iyon. Bumaba kami sa motor at iniwan na lang muna iyon upang maglakad na at maglibot na roon. Naghanap kami ng pwesto kung saan ito pwedeng iwanan at nang makahanap ay napangiti na lang kami. Pinagtulungan naming takpan ng malalaking dahon ng saging ang motorsiklo para walang kahit na sinong dadaan ang makakapansin doon.
Noong maayos na namin ang kinalalagyan ng motorsiklo, nagsimula na kami sa aming paglalakad upang libutin ang nasabing bundok. Uy, maraming nagbago sa lugar na to ah. Pansin ni Liam na sinang-ayunan ko naman. Oo nga no, mas marami na ang puno at medyo naging masukal kumpara noon. Wika ko naman sa kanya. Subalit kahit na ganoon ay hindi kami nagpapigil na pasukin ang bundok at libutin. Kahit kasi naging medyo masukal iyon, naniniwala pa rin kami ni Liam na maganda pa rin ang bundok tulad ng nakita namin noon. Naglakad-lakad na kami at sinundan na lang ang daang nadaanan na namin noon. Subalit napahinto kami noon sa aming paglalakad noong mapansin naming hindi na tulad na ng dati ang daang iyon. Uy, teka lang ha, teka. Saan kaya tayo susunod na dadaan? Sa kaliwa ba o sa kanan? Sa pagkakatanda ko, walang ganito noon, di ba? Tanong ni Liam sa akin. Sa kaliwa na lang tayo dumaan. Ganon din siguro yan. Nagbago nga rin ito, pero nandito na tayo kaya hindi na tayo pwedeng bumalik pa. Tugon ko naman at tulad nga ng sabi ko ay sa kaliwang daan kami tumungo. Habang naglalakad noon, hindi ko mapigilan ang makaramdam ng kakaiba sa paligid. Tipong may nakasunod at nagmamasid sa aming dalawa. Nagsimula tuloy akong makaramdam ng pagkabalisa. Gayunpaman ay nanatili akong kalmado at hindi nagsasalita. Ayaw ko kasing matakot din si Liam dahil madali pa naman itong mataranta kapag may nararamdamang kakaiba. Wala lang to. Bulong ko pa sa aking sarili noon nang biglang nanayo ang aking mga balahibo. Nauna kasi si Liam sa akin kaya hindi niya alam kung ano ang nagiging reaksyon ng mukha ko ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Napapalunok na rin ako dahil pansin kong habang papalapit kami sa kalagitnaan ng bundok ay pansin kong tila padilim na ng padilim. Liam, padilim na. Anong oras na ba? Pagtatanong ko sa kanya. Nagpalinga-linga siya sa paligid at sumang-ayon sa aking sinabi. Subalit hindi niya alam kung anong oras na noon dahil wala pala siyang dalang relo. Tara, magpatuloy na lang tayo ng ating paglalakad at baka makarating na tayo sa kabilang dako ng bundok na ito. Anang Liam, kaya nagpatuloy na lang kami sa paglalakad namin kahit pa na kinakabahan na talaga ako. Noong nasa kalagitnaan na kami noon ng bundok, nang mapansin naming may usok na nagmumula sa malapit kung saan kami naruroon. Nagkatingin ang kaming dalawa ni Liam at tila takang-taka bakit mayroong usok sa gitna ng bundok gayong sa pagkakaalam namin ay wala namang nakatira doon. Usok ah? May mga tao kaya rito? Bakit may usok? Tanong sa akin ni Liam. Hindi naman ako nakasagot sa kanya dahil hindi ko rin naman alam kung ano ang nangyayari sa bundok na iyon. Walang ano-ano ay may naisip akong ideya kung kaya nagsalita ako. Baka may nagkakaingin lang dyan kaya may usok. Sabi ko na lang sa kanya. Subalit, kitang-kita ko sa mukha ni Liam na hindi siya kumbinsido sa aking naisip kaya kinabahan na ako nang magwika siya. Kaingin, teka. Puntahan natin at alamin, sabi ni Liam sa akin. Hindi man ako sang-ayon, Kuya Bari, noon ay wala akong nagawa nang magsimula itong maglakad patungo sa pinagmumulan ng usok na iyon. Palapit na kami ng palapit noon at mas lumalakas naman ang tibok ng aking puso. Hindi ko nga rin alam kung bakit pero pakiramdam ko may panganib kaming kahaharapin dahil doon.
Ang alam ko lang, tila lumulutang ang aking diwa habang naglalakad palapit sa aming paruroonan. Liam, sandali. Wag na kaya tayong tumuloy papunta ron. Bumalik na lang tayo. Pagpipigil ko, nasabi ko kay Liam. Napatingin lang siya sa akin at hindi nagpatinag sa mga pagpipigil na aking ginawa at nagpatuloy sa paglalakad patungo roon. Hindi ko alam kung anong pumasok sa kokote nitong si Liam. Parang biglang naging matapang. Natigil lang ito sa kanyang paghakbang at dahan-dahang sumilip sa punong pinagtataguan namin upang makita kung sino ang may gawa ng usok sa gitna ng bundok na iyon. Oh, may mga bahay, tingnan mo. Wika na lang ni Liam nang makasilip na siya. Nagulat man sa sinabi niya ay napasilip na rin ako at kitang-kita nga ng aking dalawang mga mata na may mga kabahayan nga roon. Sa tansya ko po, Kuya Bari, hindi hihigit sa 50 bahay ang nakapwesto sa buong kapaligiran. Pareho kaming namangha at hindi makapaniwala. Grabe, may nakatira na pala dito. Sambit ko pa at saktong paglingon namin ni Liam ay may 2 lalaki na nakatingin sa amin. Sino kayo? Anong ginagawa niyo rito? Tila galit na tanong ng isang lalaki sa amin. Hindi kaagad kami nakasagot ni Liam. Nagsimula kasing sumasal ang aking dibdib sa matinding kaba. Kakaiba ang paraan ng pagtingin nila sa amin. Tila ba palihim nila kaming pinag-uusapan gamit lamang ang kanilang mga mata? Dali-dali rin silang naglakad patungo sa amin at mahigpit kaming hinawakan ni Liam sa braso. Sumunod kayo sa amin. Bakit kayo nagtatago at nagmamatyag sa aming baryo? Tanong naman ng isa pa habang hila-hila kami patungo sa mga kabahayang naroroon. Dahil sa nangyari, nakita kami ng mga taong naroroon kaya isa-isa silang lumapit sa amin. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Hindi ko maiwasang kilabutan, lalo na't animoy sinisinghot-singhot pa kami ng bawat residente sa tubing napapalagpas kami sa bawat isa sa kanila. Nakaramdam pa ako ng takot at pangamba dahil sa pamamaraan ng pagtitig nila sa amin. Yung tipong titig na kahit buhay pa kami ay parang kinakain na nila kaming dalawa ni Liam. Napapangisi pa ang mga ito habang nakatitig sa amin. Liam, anong gagawin natin? Anas ko sa aking kaibigan. Magpatianod na lang tayo. Huwag kang mag-alala at makaalisin tayo mamaya. Sagot niya, kaya hindi na din ako nagsalita pa at hinayaan kaming dalhin ng mga matatanda sa kung saan man sila papunta. Nang walang ano-ano, may lumapit na isang matandang lalaki sa amin. Naisip kong baka siya ang kanilang pinuno dahil napayuko ang mga taong naroroon noong dumating siya. Huwag niyong takutin ang ating mga bisita. Minsan lang tayong magkaroon ng bisita rito. Baka sabihin nilang hindi tayo mabait sa ating mga bisita, sabi ng matandang lalaki, kaya sinunod siya ng mga taong naroroon. Inanyayahan kami nitong sumunod sa kanya kung kaya wala na kaming nagawa pa kung hindi ang tumungo sa bahay niya. Pagdating namin doon, agad kaming pinakain ng matanda
Ngunit nandiri kami ni Liam noong makita naming tila hindi nailuto ng maayos ang mga karning inihain nila dahil may bakas pa ito ng sariwang dugo. Napatitig ako sa pagkaing nasa lamesa. Kabastusan mang matatawag, Kuya Bari, pero napatakip po talaga ako ng aking ilong nang malanghap ang masangsang na amoy nito. Nagsimulang gumapang ang pandidiri ko mula sa lalamunan hanggang sa gilid ng aking bibig. Nagkatinginan kami ni Liam nang makitang sarap naman sa pagkain ang matandang lalaking yun. Hindi na lang namin ginalaw ni Liam ang inihain nilang pagkain. Ngunit noong maramdaman namin na tila matalim ang titig ng matandang lalaki, ay napailing na lang kaming dalawa at pikit matang kinain ang karning iyon. Pinipigilan ko ang mapaduwal dahil sa malansang amoy ng dugo na nasa karni pa rin. Nanginginig at nahihirapan din akong ngumuya noon dahil hindi nga gaanong luto. Nagulat na lang kami at nagkatinginan kami ni Liam nang biglang tumawa ng malakas ang matandang lalaki. Mabuti naman at nagustuhan ninyo ang handa naming karne. Masarap mga iho, hindi ba? Pero sa tingin ko ay mas masarap kayong dalawa. Nakaririmarim na wika nito sa amin. Nanlaki naman ang aking mga mata dahil sa sinabi nito. Pareho kaming hindi nakagalaw ni Liam at nakikiramdam na lamang. Nang sa tingin ko ay may gagawin talagang masama sa amin ang nagkukumpulang residente, nakapagdesisyon na ako. Makapanabay na inilapag namin ang aming mga platong may lamang malansang karne at nagkatinginan. Kahit mga mata lang namin ang nag-uusap, nagkaintindihan kami kung ano ang gagawin. Akmang may susugod na sa amin, ay sabay naming itinulak ng malakas ang mesa gamit ang aming mga paa. Nanlaki naman ang mga mata ng pinunong matanda nang makita niyang natumba ang mesa at kumalat ang mga pagkain sa sahig. Una kong binalya, Kuya Bari, ang nakaharang sa aming daraanan at dali-daling hinila si Liam na noon ay nanggagalaiti pa na hinarap ang matanda. Tumakbo na tayo, Liam! Angil ko sa kanya. Ayaw pa sanang umalis ni Liam at animoy gaganti pa siya, pero mariin kong sinabi sa kanya na wala na kaming panahon pa para makipag-away, lalo na't wala namang kaming kalaban-laban sa mga aswang. Nagtatakbo kami palabas ng bahay habang nararamdaman ang paghabol ng mga residente sa amin. Tila ba nahihintakutan silang mawala kami sa kanilang paningin. Napasigaw ako nang sumampa sa aking likuran ang isang kulay itim na pusa. Pinagkakalmot ako nito dahilan para magpipiglas ako at maghanap ng paraan upang lumayo sa akin ang pusang iyon. Natataranta namang naghanap ng bagay na maipapananggalang si Liam sa pusa. Kaya nang makakita siya ng isang malaking bato, malakas kong hinablot ang aswang kahit patila napupunit na ang aking balat sa pagkakabaon ng kanyang mga kuko. Marahas na ibinagsak ni Liam ang bato sa tumilapon na pusa. Ngunit nagulat kami nang imbes madurog ito o mamatay, ay naging kasinlaki naman ito ng isang tao, duguan at galit na galit. Mga aswang! Mga aswang kayo! Sigaw ko. Muli kaming nagtakbuhan ni Liam dahil anya hindi daw basta-basta ang mga taong nakatira sa lugar na iyon. Sanlaksang kilabot ang aming nadarama nang ayain akong umakyat ni Liam sa isa sa pinakamatandang puno na anya pinamumugaran di umano ng mga engkanto.
takot na gumapang ako kahit ayaw ko. Hindi ko alam kung bakit napunta kami sa lugar na ito. Sabay pa kaming napalingon ni Liam nang makitang humabol sa amin ang pinakapinuno ng mga aswang at nang gagalaiting dinuro pa kami nito. Akala nyo ba makakaalis pa kayo ng buhay dito? Pwes, nagkakamali kayo. Dito namin kayo lalantakan at pati buto ninyo pagpipiestahan pa namin. Dumadagundong sa katahimikan ng kagubatan ang kanyang malagom na boses. Nanginginig man, pilit kong huwag gumalaw dahil nakasiksik lang ako sa pinakataas ng punong inakyatan ko. Pakiwari ko, dumuduyan ang katawan ko sa lakas ng ihip ng hangin sa tuwing gumagalaw ang mga sanga sa ibabaw. Napakrus na lamang ako at taimtim na nagdasal. Wala akong ibang hinangad ng mga oras na iyon kung hindi ang makaligtas kami sa delubyo. Mag-uumaga na nang mapagpasyahan ng mga aswang na sumuko na sa paghahanap. Nagpapasalamat ako dahil hindi man lang sila nagkaroon ng ideyang nasa ibabaw lang kami ng kanilang punong dinadaan-daanan. Parehong nanlulupaypay kami ni Liam nang makababa at naglakad papunta sa labasan. Pakiramdam ko, binigyan pa kami ng Panginoon ng panibagong buhay. Iiling-iling na lang ako na tumingala sa langit at saka sinabi kay Liam na magpahinga na muna kami. Hindi ko alam kung bakit kagabi parang napakadali lang sa amin ang magpunta sa baryong iyon. Ngayong umaga naman, halos makaramdam kami ng matinding hapo nang mapagtantong halos 3 oras na kaming naglalakad. Bumaling ako kay Liam. Pare, baka naman naliligaw na tayo, sabi ko sa kanya. Umiling naman si Liam. Hindi, ito talaga ang tamang daan. Kagabi, nagawa tayong ipasok ng mga aswang sa ilusyon para mabilis tayong makarating sa kanilang lungga. Papasok pa lang tayo ng kabundukan, naaamoy na nila tayo. Kaya hinila kita sa matandang puno ng balete. Dahil doon, magiging ligtas tayo sa mga aswang. Paliwanag niya na ikinakunot naman ng aking noo. Ano? Paano mo nasabing ligtas tayo? Pare, ligtas tayo kasi ayon sa kasabihan, hindi magkasundo ang mga engkanto at ang mga aswang. Pareho silang galit na galit sa isa't isa. Kinakain tayo ng mga aswang, samantalang ang mga engkanto naman ay nanghihila ng mga tao sa kanilang mundo para gawing panibagong miyembro ng kanilang pamilya. Gulong-gulo man ay napatango na lamang ako sa kanya. Umuwi na lamang kami ni Liam sa takot na baka sundan kami ng mga tao roon. Noong ikiniwento ko naman iyon sa aking tatay, sabi nito sa akin, mabuti na lang at nakaalis kami kaagad sa bundok na iyon dahil kung hindi daw ay baka naging pagkain na kami ng mga taga roon. Mga aswang lang kasi ang kumakain ng karning hilaw at marahil ang nakain namin noon ay karne ng tao. Laking pasasalamat naman namin ni Liam dahil nakaalis kami sa baryong iyon sa gitna ng bundok na posibleng baryo ng mga aswang. Mabuti na lamang ay agad kaming dinala ng aking ama sa isang kilalang albularyo at kami ay pinasuri ng aking kaibigan. Nagkaroon ng orasyon ang albularyong si Apong Uro. Tahimik lang siyang gumagawa ng mga bagay na hindi namin naiintindihan.
Halos 1 oras din ang ginugol niya. Maya-maya ay may ipinainom sa amin itong isang likido na nasa baso. Wag daw naming isuka at pilitin daw naming ubusin ang laman nito. Nagtaka naman kami ni Liam kung ano ito, ngunit wala na kaming nagawa kung hindi tunggain ang laman ng basong iyon. At totoo nga ang sinabi niya. Napakasama ng lasa nun, Kuya Bari. Napakapait at hindi ko maintindihan talaga ang lasa. Dahil may kaunting lansa din akong natikman, ngunit nilunok ko kaagad iyon. Maya-maya lang, bigla na lang humilab ang aming mga sikmura. Nanakit bigla ang aming mga tiyan. At matapos yun, bigla kaming nagsuka. Nakakagulat, Kuya Bari. Si Liam ay biglang sumuka ng parang kulay berde, samantalang ako naman po ay may naisukang kulay itim na bagay. Matapos po ang pangyayaring iyon ay para kaming nanlata. Pagod na pagod kami ni Liam. Pinagpahinga muna kami saglit ng albularyo at pinainom kami ng maligamgam na tubig. Maya-maya'y nagsalita na si Apong Uro. Ayon sa albularyo, ang kaibigan ko daw na si Liam ay hindi daw nayanggaw. Ako daw ang halos napuruhan, ngunit ligtas na. Yung daw itim na bagay na naisuka ko ay itinanim daw ng mga aswang doon sa karning nakain ko, para daw ako ay mahawaan nila. Dahil naman sa winika ng albularyo, kami ay gulat na gulat, maging ang aking ama, sa aming mga narinig. Matapos po ang pangyayaring iyon, ay hindi na kami nagkaroon pa ng interes sa pagpunta sa mga bundok. Naging isang matinding aral kasi para sa amin ng aking kaibigan ang karanasang iyong, Kuya Bari. Isang kakilakilabot na pangyayari dahil muntikan na kaming mamatay sa kuko ng mga aswang dahil lang sa pagpunta sa isang baryo doon sa gitna ng bundok. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po, Kuya Bari. God bless po and more power po sa Ang Sundo Horror Stories. Lubos na gumagalang, Miguel. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Paulo. Mahigit 6 na dekada na ang edad ko sa ngayon at kasalukuyang naninirahan po dito sa Tarlac. Ang ikukwento ko po sa inyo ngayon ay ang aming karanasan sa isang nilalang na hindi ko akalain na siyang dahilan kung bakit maaga kaming nawalan ng mga magulang. Nasa 8 anyos pa po ako noong mga panahong iyon, Kuya Bari, nang magluko ang aking ama sa aking ina. Hindi naman po siya babaero dahil alam ko na mahal niya ang aking ina. Ngunit hindi namin akalain na magagawa po iyon ni Itay. Nang dahil sa pagkakamaling iyon, naging kabayaran ang buhay nilang dalawa. Mahirap ang buhay namin sa mga panahong iyon, kaya kailangang magdoble kayod ang aming mga magulang para matustusan ang pangangailangan naming mag-anak. Tumatanggap po ng labahin ang aming ina habang ang aking ama naman ay minsang tumutulong sa pag-aani ng mga palay. Ngunit hindi naman regular po iyon, kaya kailangang maghanap pa siya ng ibang pagkakakitaan. Isang araw, isinama siya ng kanyang kumpare na si Ninong Edo sa Olongapo. Kailangan daw ng dagdag na tao para gumawa doon sa malaking bahay. Malayo ang lugar na iyon sa aming tinitirhan, kaya kailangan doon muna sila manuluyan
hanggat hindi pa tapos ang tinatrabaho nilang bahay. Ayon po kay Ninong Edo, may nakilala si tatay na isang magandang babae na nakatira lang malapit po doon. Bagong lipat daw ito na nanggaling pa raw sa malayong probinsya. Noong una ay hindi naman daw ito pinapansin ni tatay, ngunit hindi maipagkakaila na magandang lalaki din ang aking ama, Kuya Bari. Hindi rin halata na may asawa't mga anak na si tatay dahil sa sobrang bata ng hitsura nito. Maaga kasi silang nagpakasal ni nanay. 2 lang po kaming magkapatid. Regular naman na nagpapadala ang aming ama ng pera para sa pag-aaral ko, kaya hindi namin iniisip na nagtataksil na pala siya sa aming ina. Kuya Bari, ilagay na lang natin sa point of view ng kanyang kumpare na si Ninong Edo ang bahagi na ito ng kwento. Setyembre, dekada 70, nang lumuwas kami ng Olongapo kasama ang aking kaibigan na si Ramon. Maganda ang araw nang dumating kami. Malaki ang bahay na aming gagawin kaya nangangailangan ng hindi bababa sa 10 tao para magtrabaho. Mayaman ang may-ari ng bahay. Malaki ang lote at napapaligiran ng mayayabong na mga puno at halaman. Laging bukang bibig ni Ramon ang kanyang asawa at mga anak na kung kumusta na kaya sila sa probinsya. Wala pang cellphone sa mga panahong iyon, kaya telegrama lamang at sulat ang tanging komunikasyon namin sa aming mga kamag-anak. Pare, kamusta na kaya yung mag-ina ko? Ayos lang kaya sila doon? Kasi unang pagkakataon naming magkakahiwalay. Wika ni Ramon habang nakahiga sa isang folding bed sa aming barracks. Naku Ramon, huwag mo masyadong isipin yan. Sinabihan ko naman ng aking mga anak na tingnan-tignan ang iyong pamilya. Sabi ko sa kanya para naman gumaan ang loob niya. Sa pagdaan ng araw ay unti-unting naging kampante si Ramon. Dumating sa punto na hindi na niya masyadong iniisip ang kanyang mag-ina. Nakauwi naman siya isang beses. Nagdaan pa ang ilang araw ay may nakilala kaming dalaga na tawagin na lang nating Alona. Sa pagkakaalam namin, si Alona ay taga roon sa lugar na iyon, ngunit hindi namin alam kung saan talaga siya nakatira. Napakagandang babae ni Alona at marami sa kasamahan namin ang nagkakakursunada sa kanya dahil bukod sa maputi ang babae ay mabait pa ito. Aakalain yung anak mayaman dahil sa kinis ng kanyang balat kahit maputla ang pagkaputi nito. Matangos ang ilong at makintab ang mahaba niyang buhok. Noong unang daan pa lang ni Alona sa bahay ay nagkakandara pa na ang mga kalalakihan na gustong makipagkilala sa kanya maliban lamang kay Ramon. Nagpatuloy lang ito sa pagtatrabaho at kahit isang sulyap sa babae ay hindi nito ginawa. Simula nang makilala namin si Alona ay palaging napapansin ni Ramon na may isang kakaibang malaking ibon na may magandang kulay ang balahibo ang laging dumadapo sa malalaking puno na nakapalibot sa bahay. Palagi niya raw itong nakikita, ngunit hindi ako naniniwala sa kanya sapagkat ni isang beses ay hindi ko naman ito nasilayan pa. Kung may ibon man ay yung maliliit lamang. Sabi niya, nagmamasid lang daw ito sa amin. Ipinagsawalang bahala ko na lamang ang mga pinagsasasabi ng kaibigan ko.
Sa pagdaan ng araw, unti-unting naging malapit sina Alona at Ramon. Hindi ako sigurado kung kailan iyon nagsimula, ngunit nakikita ko na silang nagkakausap sa tuwing napapadaan ang dalaga doon. Unti-unti na ring nagbabago itong si Ramon. Linggo-linggo na siyang umaalis. Dati ay hindi niya ito ginagawa. Hindi ko na rin nakikita si Alona na dumadaan pa sa ginagawa naming bahay. Minsan, gusto kong sumama kay Ramon pero tumatanggi siya. Bigla ko na lamang naulinigan sa mga kasamahan ko noong isang linggo. May nakakita kina Ramon at Alona na magkasama. Magkahawak pa nga raw ang mga kamay ng dalawa habang naglalakad ito. Hindi ko naisip na magkakaigihan ang dalawa kasi nga noong una ay hindi naman interesado si Ramon sa dalaga. Ngunit kahit ganoon ay may napapansin ako na nagtititigan silang dalawa na waring nag-uusap ang kanilang mga mata. Parang nagkakaintindihan sila. Hindi ako nakatiis kaya tinanong ko na si Ramon kung totoo bang may namamagitan sa kanila ni Alona. Noong una ay ayaw niyang umamin, ngunit kalaunan ay napaamin ko na rin ito. Edo, alam ko mali pre, pero nagmamahalan kami ni Alona. Mahal ko si Leia, pero lalaki ako pre at may pangangailangan din ako. Sana pre, hindi ito malaman ng asawa ko ha. Kaya mo, kapag natapos na tayo rito ay ako na ang bahalang magpaliwanag kay Alona. Aaminin ko sa kanya ang totoo. Sa ngayon pre, atin-atin lang muna ito ha. Maasahan ba kita pre? Pakiusap ni Ramon sa akin. Alam kong kasalanan, pero kaibigan ko po si Ramon, kaya pumayag ako sa pakiusap niya. Lagi ko naman siyang pinapaalalahanan sa posibleng kahihinatnan ng mga ginagawa niya. Nakuha ko pang konsintihin ang kaibigan ko, ngunit hindi naman ako nagkulang sa paalala ko sa kanya. Malaki ang pagsisisi ko kung bakit maaga pa lang ay hindi ko na siya pinigilan. Lumalalim na ang pagtitinginan nila ni Alona, ngunit alam ko na mas mabigat pa rin kay Ramon ang pamilya niya. Isang beses na nagkausap kami dahil marami siyang napapansin ukol kay Alona sa tuwing magkakasama sila. Hindi raw kumakain ang babae ng may asin, bawang at iba pang mga rekados. Maselan daw ang panlasa nito kaya pili lang ang mga kinakain ng dalaga. Minsan daw hindi ito sumasabay sa kanya. Minsan naman daw ay nagdadala ito ng sariling pagkain. Maliban sa pagkain ay hindi rin nagsisimba ang babaeng ito. Sa tuwing nagsisiping sila ay lagi siyang nakakalmot ni Alona. Nagkakasugat-sugat na nga ang kanyang likod dahil sa matatalas nitong mga kuko. Kahit na ganoon ay masaya naman daw siya sa relasyon nila ni Alona. Patuloy sa ganoon ang kanilang relasyon hanggang sa hindi inaasahang pagkakataon. Sinurpresa siya ng kanyang asawa at mga anak. Gulat na gulat si Ramon nang makita ang mga ito na tila papalapit sa kanya. Halatang hindi siya mapakali dahil baka mapang-abot ang kanyang asawa at si Alona. Mabilis niya akong kinausap na pwedeng abangan ko daw si Alona sa labas at baka daw pumunta ito mamaya, lalong-lalo na kung hindi siya makakasipot sa kanilang tagpuan. Subukan ko raw itong iiwas sa lugar para hindi mapang-abot ang dalawang babae. Linggo pa ang araw na iyon nang dumating ang kanyang mag-ina.
Masayang masaya si Leia at ang mga bata noong makita si Ramon. Niyakap nila ito, ngunit napansin ni Leia ang pamumutla nito. Ramon, ayos ka lang ba? Bakit kanya na itsura mo? Tanong ni Leia sa kanyang asawa. Para kang nakakita ng multo eh. Hindi ka ba masaya na nandito kami ng mga anak mo? Oo, masaya. Kaya lang hindi man lang kayo nagpasabi na pupunta pala kayo rito para naman nasundo ko kayo man lang sa terminal ng bus. Sagot nito sa kanyang asawa. Gusto ko kasi naming sorpresahin eh. Namimiss ka na namin ng mga anak mo. Wika ni Leia. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa aming kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Namimiss ko rin naman kayo eh. Pero uuwi naman ako sa susunod na buwan. Sayang ang pamasahe. Tugon ni Ramon. Nag-usap ang mag-asawa kaya nagpaalam na muna ako para lumabas. At saka baka biglang dumating itong si Alona. Inabangan ko ang babae doon kung sakaling pupunta. Habang nakaupo ay nagulat ako nang biglang may magtanong. Edo, andyan ba si Ramon? Tanong ni Alona sa akin. Uy, Alona, nakakagulat ka naman. Hindi kita napansin ah. Kanina ka pa ba rito? Tanong ko naman sa kanya. Nagtataka ako kasi hindi ko man lang siya nakita na papalapit. Andyan ba si Ramon? Hindi siya kasi sumipot sa aming tagpuan. Kanina ko pa siya hinihintay. Wika ng babae na mukhang nag-aalala. Ha? Oo. Masama ang pakiramdam niya kasi. Alam niyang pupunta ka dito kaya nakiusap siya sa akin na sabihan ka daw. Sa ibang araw na lang daw kayo magkita. Pagsisinungaling kong sabi sa babae habang sinusubukan kong ilayo siya sa lugar. Ha? May sakit siya? Pupuntahan ko si Ramon. Ako ang mag-aalaga sa kanya. Naku, kawawa naman siya. Nag-aalalang sabi ni Alona at sinubukang puntahan ang loob ng barracks. Ngunit pinigilan ko siya. Kinakabahan na rin ako ng mga oras na iyon. Naku, Alona, wag. Baka mahawa ka. Alam mo, nakakahawa yung sakit ni Ramon. Sa ibang araw ka na lang bumisita sa kanya. Siguradong magaling na siya noon. Pagpipigil ko sa babae. Paalis na sana ito nang biglang lumabas ang isang anak ni Ramon na si Junjun at sinundan ito ng kuya niyang si Paulo. Natigilan ang babae at napalingon sa mga bata. Junjun, saan ka pupunta? Bumalik ka rito, baka hanapin ka ni Mama. Sigaw ni Paulo sa kapatid niya. Nakita ito ni Alona at nilingon. Natuwa siya sa bata kaya binati niya ito. Kumusta? Ang gwapo naman ng bata na to. Wika ni Alona kay Junjun at napatitig sa bata ng maigi. Parang kamukha mo si Ramon. Ano po? Kilala mo po ang tatay Ramon namin? Inosenteng tanong ni Junjun. Pinagpawisan ako nang marinig ko ang tanong ng bata. Patay na. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kinakabahan ako na baka biglang lumabas naman si Leia. At hindi nga ako nagkamali dahil iniluwa ng pintuan ang babae. Ang masaklap pa ay lumabas din si Ramon na sumusunod pala kay Leia. Nanlaki ang mga mata ng aking kaibigan nang makita niya si Alona. Nagkatitigan silang dalawa. Lumingon naman si Alona sa akin at kunot noong nagtanong.
Akala ko ba may sakit si Ramon? Tanong ni Alona sa akin. Hindi ako makasagot. Sinubukan kong hilahin si Alona, ngunit nabigla ako sa lakas niya. Hindi ko siya mahatak. Nagpang-abot na ang kilay niya na halatang nagagalit. Sino ka? Kaibigan mo ba yung asawa ko? Tanong naman ni Leia sa dalaga na siyang ikinaiba ng timpla ng mukha ni Alona. Mula sa pag-aalala ay napalitan ng galit ang hitsura nito. Ano? Asawa? Anong ibig sabihin nito, Ramon? May asawa ka na? Galit na tanong ni Alona kay Ramon. Hindi makasagot kaagad si Ramon. Kita ko ang pagtango ng kaibigan ko sabay hingi ng tawad kay Alona. Nagwala ang babae at sigaw ng sigaw ito ng manloloko. Bago umalis ay nagbitiw ng mga salita ang dalaga. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa akin, Ramon. Tandaan mo, sisingiling kita sa ginawa mo sa akin. Sabay talikod at umalis habang umiiyak. Nagulat si Leia sa inasta ng babae at pinutakti ng tanong ang kanyang asawa. Nagpaliwanag si Ramon at sinabi ang buong katotohanan. Dahil sa bugso ng emosyon nang dahil sa mga nalaman ay nasampal ng babae si Ramon. Nagwala din ito at umiiyak. Sinubukan pang pakalmahin ni Ramon ang kanyang asawa, ngunit hindi nito matanggap ang nagawa ng aking kaibigan sa kanya. Doon din ay hinatak ni Leia si Paulo at binitbit si Junjun papaalis ng lugar. Uuwi na lamang sila sa probinsya. Pipigilan sana ito ni Ramon, ngunit pinagsasampal lang siya ng babae, kaya wala na lamang siyang nagawa kung hindi ang tumunganga habang papaalis ang kanyang mag-ina. Punong-puno ng pagsisisi ang aking kaibigan. Hinayaan ko na lang muna siya ng mga oras na iyon. Dumaan ang 2 oras mula ng pag-alis ni Leia kasama ang mga anak ay bumalik ito na umiiyak. Nawawala daw ang kanilang panganay na anak na si Paulo sa terminal ng bus. Iniwan na muna namin si Junjun sa kasamahan namin at bumalik kami sa terminal upang hanapin si Paulo. Nagsama din kami ng 2 lalaki para tumulong sa paghahanap. Sabi ni Leia, inutusan lang daw niya ang bata na bumili ng makakain sa isang tindahan bago sila sumakay ng bus. Noong lingunin daw niya ito, ay nakita niyang kausap nito si Alona. Tumayo siya para puntahan sila, ngunit nang papalapit na siya, ay bigla na lamang nawala ang dalawa. Sigurado daw siyang tinangay ng babaeng iyon si Paulo. Sinisisi ni Leia si Ramon sa pagkawala ng anak nila. Sa pagpapatuloy ng kwento ko, Yabari, ay ang karanasan ko na ang aking isasalaysay sapagkat hanggang doon lang nasaksihan ni Ninong Edo. Sa mga oras na iyon ay umiiyak ako dahil tinangay ako ng babaeng kakilala ni tatay. Hinatak niya ako papunta sa isang bakanting lote sa likod ng terminal ng bus. Gusto kong sumigaw, ngunit hindi ko po magawa. Nung malayo na kami sa maraming tao, ay bigla na lamang akong inantok at nakatulog. Naramdaman ko na lang na napasandal ako sa balikat ng babaeng iyon. Nagising na lang ako sa isang madilim na lugar. Takot na takot ako dahil bukod sa madilim ay walang katao-tao. Gabi na po nung mga oras na iyon, Kuya Bari, ngunit maliwanag ang sinag ng buwan. Tinatawag ko si nanay at tatay. Umiiyak ako dahil sa takot.
Mas lalo akong natakot nang biglang may malaking hayop na lumipad galing sa labas papasok sa gusaling kinalalagyan ko. Nanlaki po ang aking mga mata nang makita ko ang hitsura nito, pero imbis na matakot ay namangha ako sa hitsura niya. Isa siyang taong ibon. Magandang babae pa rin ang mukha nito, ngunit ang katawan niya ay nababalot po ng balahibo gaya ng sa agila. Kumikinang po na parang kristal ang mga balahibo niya kapag ka nasisinagan sa liwanag ng buwan. Ang lapad ng kanyang mga pakpak. Napakaganda niya. Nakatulala lang ako na nakatitig sa kanya nang biglang narinig ko ang boses ni tatay. "Alona, ilabas mo ang anak ko!" Sigaw ni Tatay Ramon. Ikinampay ng babaeng ibon ang pakpak niya at mabilis na tinangay ako papalabas ng abandonadong building. Ang lamig ng simoy ng hangin na tumatama sa mukha ko. Nanginginig ako dahil sa takot at pagkagutom. "Tatay! Tatay, tulungan mo ako!" Sigaw ko sa aking ama na nasa ibaba. Tumingala ang aking ama at sinisigaw niya ang aking pangalan. Halatang nagulat ito nang makita ang ibong mandaragit na tumatangay sa akin. Nagmamakaawa siya na pakawalan ako at paulit-ulit na humihingi ng tawad. Umiiyak na nagmamakaawa ang tatay at umabot pa sa puntong lumuhod ito habang nakikiusap na pakawalan ako. "Pakiusap, pakawalan mo ang anak ko, Alona. Wala siyang kasalanan. Huwag mo siyang idamay sa kasalanan ko sa iyo. Alam kong nasaktan kita. Patawarin mo ko." Pagmamakaawa ng aking ama. "Ha! Walang kapatawaran ng sakit na ginawa mo sa akin, Ramon. Minahal kita ng lubos, ngunit niloko mo lang ako. Gusto kong maramdaman mo ang lahat ng sakit na pinaramdam mo sa akin." Wika ng babaeng ibon, ngunit sa nakakatakot na boses. "Alona, ako ang kailangan mo, di ba? Ako na lang ang kunin mo kapalit ang anak ko. Huwag mo siyang idamay. Pakiusap, ako na lang ang saktan mo." Sigaw ng aking ama. Natahimik ang babaeng ibon at nag-isip habang patuloy pa rin ako sa pag-iyak. Nang makapagdesisyon ito ay unti-unti niya akong ibinaba. Nang walang ano-ano ay bigla siyang namilipit sa sakit nang may biglang humambalo sa kanyang likuran. Nasaktan ng kaunti ang nilalang, ngunit nakabawi kaagad ito. Kitang-kita ko si Nanay Leia na may daladalang malaking kahoy at paulit-ulit niyang pinupukpok ang nilalang. Mabilis na kinalmot ng nilalang si Nanay Leia nang mahawakan nito ang kahoy. Kitang-kita ko na itinapon iyon at mabilis na hinawakan sa liig si Nanay. Biglang bumuka ang bibig ng babae at kinagat niya ang aking ina. Ang magandang mukha ng babaeng iyon ay naging mabangis. Nagsilitawan ang matutulis na pangil nito. Nilapan niya si Nanay at sumirit ang masaganang dugo. Hindi ko kinaya ang eksena, kaya tinabunan ni tatay ang aking mga mata at pinatakbo niya ako para magtago. Tumakbo si tatay papunta kay Nanay. Binitiwan ng halimaw si Nanay at itinapon na parang basahan lang sa gilid. Lumipad ito papataas at bumulusok papaibaba, tapos tinangay si Tatay Ramon. Sigaw ako ng sigaw. Sinubukan pang manlaban ni tatay upang makawala sa pagkadagit sa kanya ng nilalang, ngunit mahigpit ang hawak nito sa kanya hanggang sa naglaho sila sa karimlan. Iyak ako ng iyak, Kuya Bari. Nakatingin lang ako kay Nanay
na nakahandusay sa lupa na naliligo sa sarili niyang dugo. Nang hina ako at bigla na lamang akong nawalan ng malay. Nagising na lamang ako na nasa isang bahay na kasama si Ninong Edo at ang kapatid ko. Dahil sa sobrang trauma, hindi ako nakapagsalita ng ilang buwan. Inalagaan kami ni Ninong Edo. Sinisisi niya din ang kanyang sarili sa mga nangyari. Kung napigilan niya lang ng mas maaga pa si tatay, ay hindi sana hahantong ang lahat sa karumal-dumal na pangyayaring iyon. Noong una, Kuya Bari, hindi ko pa alam kung anong klaseng nilalang ang pumatay sa aking ina at tumangay sa aking ama. Nalaman ko na lamang noong ako'y malaki na. Ang nilalang na iyon pala ay tinatawag na kinari. Kalahating diwata, kalahating tao na kapag umibig sa isang tao ay tapat. Ngunit sa panahon na ito'y niloko at sinaktan ay nagiging isang mabangis na halimaw. Halimaw na kumakain at pumapatay ng tao na tinatawag na mandurugo. Napakasaklap ng nangyari sa aming mga magulang. Hindi na namin natagpuan pa ang aking ama. Hindi namin alam kung ito ba'y buhay pa o patay na. Malaking aral ang naituro ng karanasan kong iyon, Kuya Bari, dahil kailanman ay hindi ako nanloko ng babae. Sa katunayan po, ang napangasawa ko ay ang una at ang huling babae na aking inibig. Sana sa mga nakikinig na mga lalaki o kahit babae, wag sana kayong manloko ng tao dahil hindi natin alam na ang taong ating niloloko ay may lahi palang mangkukulam o kaya'y aswang. Kaya kung ayaw mong mapahamak, iwasan ang manakit ng kapwa. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po sa pagpili ng aking kwento. Sana may matutunan ang lahat ng nakikinig sa aking karanasan. Lubos na gumagalang, Paulo. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang sundo.